na ang mga balitang wawasak sa inyong mga kamalayan at sisira sa inyong objectivity. Senador Robin Padilla nagalit. May maingay daw kasi habang nagsasalita siya. Senator Alan Peter, kinalaban ang sarili. Ha 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 ha. Mukhang nag-iba kasi ang paninindigan tungkol sa bank secrecy law. Ha 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 ha. Mamaya ipapakita namin ang resibo. Attorney Michael Poa, nagtae nga ba ang ballpen? O talagang dinugo? Pakinggan natin ang sagot niya mamaya. China Coast Guard, hinampas ang mga tauhan ng Philippine Navy. AI analyst, sinabing hindi credible witness si NBI Director Melvin Matibag. Bakit naman kaya? Luzon at Visayas, rat-rata na ng mga balita. Ako po si Ronald Llamas. O sa mga kababayan nato sa Mindanao, syukran. Ako si Lovely Granada at ito ang Objection, Your Honor show. Also with Ronald Llamas. Nagalit si Senador Robin Padilla matapos maistorbo ang kanyang pahayag. Nangyari ito habang kine-question niya ang kredibilidad ng self-confessed Davao Death Squad hitman na si Arturo Las Cañas. Himutok niya na antala ang kanyang pagsasalita dahil may noisy. Nandun ba si Lovely sa gallery? Pakinggan pa natin ang kanyang dinadamdam. Hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi, alam nyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam nyo, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order Officer, within the bawal po court. ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukume-komento. Kindly maintain order in the court. The Sergeant at Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain. Hindi po order in the sila court. allowed mag-ingay. Korte po ito. Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking? Ako po. You may proceed, Senator Judge. I was Padilla. interrupted. Dapat naman talaga naglilista tayo ng noisy. Sino ba kasi ang maingay? Huwag niyo kasing iistorbohin si Robin Hood Padilla. Lalo na pag umaandar ang kanyang utak. Yes. Hindi masyadong malayo naabot nun eh, no? Right, oo. Iistorbohin niyo pa. At saka Diba? talagang nasistress siya nun. Yun na yun. Medyo, no? Huwag niyo masyadong guguluhin, no? Oo. Sabi nga, may kasabihan nga, a little knowledge is a dangerous thing, di ba? A little baba is a dangerous thing. Parang hindi little yan. Linawin natin. Wag fake news, ano? Para ka lang yung Cayetano siblings eh. Sinungaling ka na rin eh, no? Walang ganyan. Walang ganyan. Walang Ano? ganyan. Sorry na po tayo. Kasi ito little. Yan ba tinuro ko sa'yo? Nga at anong sabi ni Robin Hood Padilla? Huwag daw maingay. Sabi niya kay Las Sasalita pa Cañas. siya. Yeah. Pag ikaw ay nagbago ng iyong posisyon, ang tawag sa iyo ay sinungaling. Ang hindi niya alam, pag ikaw ay nakahanap ng liwanag mula sa iyong kadiliman, ang tawag doon ay whistleblower. Kaya siya ngayon ang testigo sa International Criminal Court, si Las Cañas. Halimbawa, ikaw, pwede ka bang tumestigo sa libo-libong pinatay ni Digong? Hindi. Bakit? Matino ka at mabait ka eh. Kailangan yung testigo yung masama rin. Kaya siya nagiging credible. So, pwede ka tumistigo? Pwede. Anak, parang iba yung hugot nun. Hindi ko gusto yung tabas ng sinabi mo kanina. Gusto yung tabas ng baba mo. Parang tabas ng baba mo yan eh, no? Si Robin kasi eh. Oo. Sinisi si Robin. Oo nga. Ano pa yung isang sabi ni Robin? Komunista daw siya. Komunista. Pero diba? later on, sabi niya, Christian communism naman daw. Oo. Kaya lahat ng Kristiyano at lahat ng mga komunista, magwewelga.
hintayin nyo pag sila ay nagwelga. Actually, marami ng mga videos ng mga kapatid natin na Muslim na talagang kinukundi na siya sa mga Correct. pinagsasabi niya. At sabi niya, sabi pa nga nila, hindi ka naman totoong Muslim. Fake na Muslim ka, anong ginagawa mo dyan? Kunwari nire-represent mo kami, hindi ka naman talaga Muslim. Ayun, nagagalit na sa kanya ang kanyang mga tinatry na i-representa. Correct. Dahil maraming mararangal at matatalinong mga kapatid Yes. nating mga Muslim. At nakakasira yung halimbawa ni Robin Hood Padilla. Pero actually, ang pagkakaintindi ko talaga dun sa sinabi niyang komunista, akala ko talaga nag-enroll siya sa Kumon. Pero, di ba, Lasalista, Ateneo, Atenista, o sa Kumon, komunista. Robin, ikaw ba yan? Ang galing ng logic mo ah. Oh, syempre. Oo. Kailangan ganyan pag ano. Parang yung sinabi niya kanina, bakit daw yung prosecution ay one-sided? One-sided, oo. Ang galing, di ba? Ang galing. Napakatalas Yes. ng kanyang obserbasyon. Wala akong laban doon. Sa galing at talas. Yes, wala ka Ang talagang laban. prosecution ay one-sided. Oo. Lord! Lord de Vera. Sige, hindi na Lord. Guard! Alan versus Alan. Interesting. Ito kasing si Senador Alan Peter Cayetano, paiba-iba ng sinasabi. Lagi naman eh. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kinwestiyon niya ang request na isabina ang bank at tax records ng vice-presidente. Anya, legitimate effort ba para kumuha ng ebidensya o fishing expedition lamang? Dahil naman dyan, napa-throwback ang mga netizens sa 2016 post ni Cayetano. Sa caption ng kanyang post, sinabi ni Cayetano na dapat tapusin na ang bank secrecy law sa public officials. May resibo. Kung matatandaan, March 2016 nang pumirma ng manifesto si Cayetano kasama si dating Pangulong Duterte na nagpahintulot na buksan ang kanilang bank accounts. Pero natural kasi kay Alan Peter na maging baliktarin. Napakaraming tumbling na niyan sa pagkakakilala ko sa kanya. Dati, nung panahon ni ERAP, anti-ERAP siya, kakampi niya si Arroyo. Tapos, nakalaban naman niya si Arroyo. Tapos, lumipat siya kay Villar. Binanatan niya si Pinoy na may saya daw, no? May topak daw. Tapos, nung nanalo si Pinoy, lumipat naman siya kay Pinoy. Right. May dala pa siyang gloves doon sa kampanya nung tumakbo siyang senador. Ano Di ginawa ba? sa gloves? Oh, hindi ko alam. Nakalimutan ko na eh. No? Forgettable kasi siya. No? Okay. Tapos, noong 2016, nandun naman siya kay Digong. Binanata naman sila Pinoy. Diba? Yeah. Tapos, sumama naman siya sa Uniteam. Diba? Yes. Tapos bigla namang binanatan si BBM. Kaya hindi mo na alam eh. Nasaan na ba siya sa kakatumbling? Yeah, hindi Diba? mo na alam ang pinaglalaban niya sa buhay eh. Hindi, yan ang masaya pag wala kang prinsipyo. Ang hirap naman nun. Speaking of prinsipyo, actually may kaibigan ako na nag-text sa akin, DDS siya ha, as in DDS. Pero sabi niya, congratulations Lovey, may ano ka na pala, may nasa Lovey show ka na pala, I'm so proud of you. Sabi ko, hala, teka lang. Nakikita mo ba yung mga komentaryo ko? Hindi mo magugustuhan kasi alam ko na DDS ka. Sabi niya, no, actually I'm proud of you kasi mas gusto niya pa daw na kahit opposite sa pinaglalaban niya, ay may paninindigan. Ayaw niya daw sa mga walang paninindigan. Ay, alam ko na kung sino yun. Ha? Itago na lang natin siyang sa pangalang online seller. Oo. Alan versus Alan. Mahirap yun, ha? Oo. Oo. Yung dadaan ka sa salamin, tapos titigil ka, tapos makikipag-away ka dun sa itsura mo sa salamin. Diba? Parang ano din, Liamas versus Liamas. Sabi mo kanina, forgettable si Alan, pero ang dami mong naalala tungkol sa history niya. Sorry Pasensya na. Oo.
Pasensya na. Ang naalala ko kasi yung kanyang pagtumbling eh. Ay, yes. Oo. Wala akong naalalang matinong ginawa niya. Yun yung ibig ko sabihin. Yeah. Kahit yung Oo. pagluhod niya, kung tutusin, matino yun kasi nagdarasal, pero parang di ko pa rin makita na matino yun. At saka yung 10,000 na bibigay niya sa bawat pamilya. Uy, Hanggang nakatanggap ako noon. may nag-Gcash sa akin na unknown source, kaya dinonate ko na lang kasi baka si Alan yun. Ay, sigurado ko hindi siya yun. Oo, at mag-ingat siya. Mag-ingat siya. Inaway niya si Ping Lacson. Yes! Oo. May nahanap na 6.79 billion Oo nga. na insertions niya. Sa isang kwan lang yun, sa isang taon, 2025 Yes. budget. At allegedly, sabi ni Senator Ping Lacson, 25% doon ay kickback. No? At nahanap na daw nila kung sino yung bagman Right. na kumuha noon. At parang isa sa kanilang sources ay yung kapatid mismo ni Alan Peter Nako. na dating mayor ng Taguig. Kung sakali, solid yung evidence na yon. Diba? So, hindi lang itong pisgok sa Southeast Asian Games yung kanyang posibleng kaso, pati itong flood control. Right. Oh, di ba? Sabi ng mga kababayan natin dyan, nga, kung saan naman yung flood control, nga nung ikalimta naman, puro lang mo impeachment, o eto na. Historyahan na nato ang flood control. Kaya Alan, hello! Sumagot na sa kanyang viral video si Defense Counsel Attorney Michael Poa na nagtatay daw ang kanyang ballpen. Oo. Sa programang Political Beat, yan ba yung atin ang beat? ng One News, nilinaw ni Poa na kaya may pula ang kamay niya ay dahil sa dugo. Na paper cut daw kasi niya ang kanyang sarili at napansin agad. Pakinggan po natin ang kanyang nakakaiyak na kwento ng pagkasugat sa kanyang sarili. Yan yata yung tinatawag ng Vice President na bloodbath, Attorney Poa. Sana hindi na maulit kasi dahil medyo mahapdi din po talaga yung daliri ko after, no? Alright. But yun po, I just wanted to be truthful, no? sa ating mga kababayan. Siyempre, baka kung ano pang isipin, totoo po talaga na paper cut ako dahil dun sa mga papel na pinasa sa akin. Actually, ingit na ingit ako diyang kay Poa eh. Bakit naman? Gusto ko yung kanyang hairdo. Oh, Tingin mo, babagay sa akin yun? parang, The Dracula look? parang may nakita akong picture na pareho kayo ng hairdo. Oo nga pala. Yung Interview with the Vampire. Palabas kayo sa Netflix. Diba? Mukha kaming vampira, diba? Tsaka nagkita kayo somewhere, di ba? Habang pinaglalaban mo ang West Philippine Sea. Yes, nandun kaya nun eh, nung umakyat ako, diba? Oo. Pinaglalaban niya rin ba ang West Philippine Sea? Hindi. Andun din siya. Pero chill lang kami, no? Nagkakbayan naman kami. Oo nga, ang friends kayo with each other. Oo, sabi niya wala daw personalan. Oo naman. Oo. Yes, speaking of walang personalan, actually, nakaka-discover ko lang na yung long-time crush ko. Si Poa? Hindi. Ah. Well, Poa yung apelyido. Actually, yung long-time crush ko noon, na nag-confess pa ako sa kanya kasi nga, gusto ko ng clear rejection. So, kinonfess ko yung feelings ko sa kanya para, bahala na, para ma-reject ako at makapag-move on na ako. Hindi ko alam, masokista ka pala. Hindi kasi yun yung hinihintay ko, dapat i-reject ako bago ako mag-move on. So, sabi niya, sister, I think you have to move on na. So yun na yun, reject na ako. Poa din kasi yun. Kaya nga ako kinasal na sa iba, di ba? Kasi nga nakapag-move on na ako. Tapos eto, si Attorney Poa. Nakikita ko yung pag Biyernes Santo, yung inaampas mo yung sarili mo. Ang ganda. So ayun kasi, Self-flagellation may tawag. family kasi sila na pumanaw. And then, nakita ko yung picture ni Attorney Poa doon. Magkamag-anak sila. Wow, liit na mundo, ha? Yes. So Liit I na was mundo. like, we're sorry for his loss. Wala naman talagang personalan pagdating sa ganyan. Kalimutan ng politika. Kaya nga kayo, talagang beshi-beshi kayo Oo. Kaso ako na may personal eh. Sorry na lang. Buti na lang hindi siya yung pinersonal ko. Pero idol, Dahil pag may pinersonal ako, parang sumpa. oo nga. Idol ka nun, di ba? Ni Poa? Oo. Talaga?
I think so. Baka mabato siya uli ng laptop pag nabalitaan ng kanyang boss. Parang nasampulan na nga ng paper cut. Yes. Yun na yung Tingin ko literal- hindi paper cut yun eh. Tingin ko lang. Tingin mo lang. Oo. Little bloodbath. Marami pang pang-asar na balita sa pagbabalik ng The Lovely Show. By the way, also with the Ronald Llamas. Nagbabalik ang The Lovely Show, also with the Ronald Llamas. Napareact ka rin ba sa ginawa ng China Coast Guard sa ilang tauhan ng Philippine Navy? Hinampas kasi nila ng baton ang mga miyembro ng Philippine Navy habang nasa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sa inilabas na video ng Armed Forces of the Philippines, makikita ang mainit na komprontasyon sa pagitan ng ating Navy at China Coast Guard. Itinataboy ang China Coast Guard ng Navy dahil illegal silang lumapit sa isang post na may sovereign rights ang Pilipinas. Pero sa halip na sumunod, namalo ang mga ito ng baton. Pero hindi lang yan ang atraso nila sa atin. Kamakailan lang din nang lumabas ang AI video ng isang Chinese state media outlet kung saan tila inihahambing ang mga Pilipino sa unggoy. Sa video makikita ang isang unggoy na nakabarong at may suot na salakot. Gaya ng suot ni tatay ngayon. Grabe, no? Hindi lang sila nananakit. Saan yung salakot mo? Nananakit din sila ng ating kalooban. Yes. Di ba? Napaka-racist ng atake. No? Ang tingin sa atin ay mga almost human. Di ba? Na hindi na nag-evolve. Na natiling mga orangutang. Di ba? Pakita mo nga yung orangutang look. Tisay na orangutang. Pero actually, hindi naman ako nasasaktan eh. Kasi for me, monkeys are actually, kasi I love animals. Mas maayo ang mga unggoy kesa sa mga chongo, no? Sa mga chino din. Chongo, real. Mas okay na Sa yung mga- unggoy kesa chinador. Kesa chinador, kesa sa mga chino na mapang-abuso, 'di ba? Yung mga nanghahampas diyan. Pero gusto kasi ng ating gobyerno na ipatanggal yung video na yon. Well, siguro officially kailangan i-request Aha. dahil napaka-insulting sa ating lahi. Pero ako kasi hindi naman ako gobyerno. Gusto ko panatilihin. Yeah. Gusto ko ikalat. Yes. Gusto ko ituro sa ating mga kabataan. Yes. Para maunawaan nila paano ba yung trato sa atin nito mga Yes, to. Kaya exactly. inaagaw ang ating teritoryo. Kaya tayo ini-invade nitong mga hunghang na ito ay dahil ganyan ang tingin nila sa atin. Yes. Mga unggoy na hindi dapat kausapin ng matino. No? Itrato bilang mga walang kwentang mga hayop. Ganun yung trato sa atin. Gusto ko ay ikalat yan. No? Yeah. Habang hinihingi natin gobyerno na yan ay itigil. No? Kasi ang pinapakalat ng mga chinador ay okay naman ang China. Hindi naman sila kasing sama. Pero dapat talaga ipakalat at ipaalam sa ating mga kabataan lalo na. Uy, nga pala, tuwang-tuwa ako na si Lance. This is Lance! ay pinaglalaban ang West Philippine Sea. Talagang kinilig ako at talaga namang naluha ako. Yan. Oo. Yeah. At huwag mong kalimutan, just a week ago, ang sabi nila, sa kanila daw ang Batanes. Na wala sa West Philippine Sea dahil hindi siya West eh. North siya. Alam mo yung kaibahan ng West at saka North, at saka East, at saka South. Yes. Ganon. Oo. Hindi, tinuro ko lang sa'yo. Baka nakalimutan mo. Parang actually, hindi na ako, it's not surprising to me kasi kahit pa-claim nga nila na sa kanila ang Mars, parang, yeah, China yan eh. Diba? Dati kinlaim nila Palawan kanila daw eh. Diba? Dahil historic rights. Eh baka, kung gano'n ang basihan mo, di pwede i-claim ng Mongolia ang buong China. Exactly. Kasi sila may-ari dyan nung unang panahon. Right. Sinakop nila. Kaya talagang ibahulog nito mga to eh, no? Ibahulog. Kaya, Pero may action po ba ang government natin dun sa nangyari sa ating
Philippine Navy? Well, Na alam ko, nasaktan? pinatawag yung Chinese ambassador, ang paliwanag ng Chinese ambassador, mayroon tayong kasunduan yung provisional agreement na bago kayo mag-resupply, bago kayo mag-construct, hihingi muna kayo ng permiso sa amin. Oops! Anong provisional agreement yan? Ang aming tinitindigan ay international law. Ang aming tinitindigan ay UNCLOS. At wala dyan sa international law na hihingi kami ng permiso sa inyo. Exactly. No? Kung merong mga Pinoy na sinabi sa inyo, mapayag kaming humingi ng pahintulot sa inyo, kailangan namin ikanto yung mga Pinoy na yan. Right. Parang nanghingi ka ng pahintulot. Ano ba yan? Parang ikaw may-ari ng bahay pero hingi ka ng pahintulot Para sa kaibahan. pumasok sa sarili mong bahay. Exactly. Diba? Oh. Chonggoro tayo. Ano kaya masasabi tungkol rito ng ating guest na si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Welcome to the lovely show! Sir, ito po ang inyong, anong tawag dito sa Tagalog? Salakot. Salakot. Oo. At syempre ang inyong saging. No, dahil tinawag tayo ng China ng mga unggoy No, sounds familiar ba, General? Parang may tumawag sa inyo dati ng ganyan. Naalala ko lang. Alam nyo, dalawang bagay na magkaiba, no? Ang, mudslinging and yung mga name calling sa domestic politics, nakikita na natin yan, matagal na no? Parang katangian talaga Kaya nila. sa akin is, wala lang, ganun lang yun. Pero Yung tawagin tayo ng unggoy, ng hindi naman natin na kadugo at kalahi, abay, teka muna. Oo. At buong bansa ang pinapatamaan. Hindi ubra yan. Pero sa Medyo Chinese, sir, kailangan united ang response natin regarding that matter bilang Pilipino. Yes, oo. pero sa Chinese kasi, ang Chinese ng salitang Chinese ay Zhongguoren, Chonggoren. Ganun ang Chinese. Ganun ang Mandarin. No? Ang tawag sa mga Chinese. Wala tayong naisipahiwatig. No? Yun yung talagang tawag sa kanila. Oo. That's from their language. Yes. Oo. Pero hindi ba kayo nasaktan, General? No? Nung una kayong tinawag ni Baste na mukha kayo daw kayong unggoy. Oo. Hindi Hindi ako siya nasaktan. Hindi nasaktan kasi hindi naman natuloy ang suntukan eh. Yun. At saka hindi siya nasaktan kasi may mga kasama naman siya. Oo. Imaginin mo nun, no, kung tinalo ng unggoy si Baste, ano itsura niya, di ba? Siya naman naghamon, ano? Uso yung ganun. Oo. Yung ikaw yung maghahamon, tapos ikaw yung aatras. Oo. Maraming ganon. Oo. Anong tawag doon? Ano tawag doon? Eh di duwag. Akala ko dut. Dut. Ang sabi naman kasi ng China, no, wala naman daw kinalaman yung gobyerno nila dun sa China Daily na yon. As if sa China, pwedeng maglabas ang isang media nang walang pahintulot ng Communist Party of China, di ba? They denied it. So what can you say about that, sir? Anong petsa na ba? Parang kahapon na tayo pinanganak para sa Pilipinas yan. Hindi ubra yan. At saka wala, are they saying na wala sila control sa mga nangyayari sa loob ng bansa nila? Yun yung nais nila ipahiwatig. Pero alam naman, di naman tayo pinanganak kahapon. Di ba? Alam naman natin ang China, it's a one-party state. Di ba? At yung mga kumukontra sa gobyerno, either nakukulong o nawawala na lang. China Daily po yun, ano? Yes, Yung it's naglabas. almost a mouthpiece of the Communist Party. Parang Global Times. Parang sinong niloko nyo? Oo. Tama yun. Parang yung Global Times, nung sinabi ng mga academician na ang Batanes ay pagmamay-ari daw ng China, 2 days later, lumabas siya sa Global Times. Eh, hindi na pwedeng i-deny dahil yung Global Times ang mouthpiece ng Communist Party of China. Pero mo, General, pati Batanes kinukuha na. Hindi na lang Palawan. Hindi na lang Pag-asa. No?
pati Batanes. by the same direction na kanilang ginamit at basihan para i-claim ang Batanes. Sabay pa rin natin i-claim ang China na atin na rin. Pwede, pwede. O, di ba? Ginawa Pwede. na yun ng Daily Tribune. Naglagay na rin tayo ng 9-dash line. Atin na rin, di ba? Eh kung ipadala kaya natin si Lovely ron, no? Pwede. Pwede. Ni hao. Nakapunta naman siya na, pupunta naman siya na sa pag-asa. Pag-asa, di ba? sumakay pa ng kanya, ng jet ski. Oh. Jet ski. Oo. Tunay. Oo. Sa Presidential Bet 2028 elections, lumabas po ang inyong pangalan bilang number 6. Saan ba to? Saang ano ba to? Survey ba to? Palsesya yata. Number Palsesya. 6 po Pulse. ang inyong Ah. pangalan. Ano po ang inyong nararamdaman? Well, seriously, no? Ako'y nagpapasalamat sa kung sino man ang naglagay ng aking pangalan dyan sa survey na ang mga bumoto na nagsasabi na gusto nila ako. Para sa isang tao, wala namang declared political ambition, walang declared political party, at sa ngayon ay trabaho man lamang sa isang maliit na ahensya ng gobyerno. It is really a great honor. Pero I feel na mas ang naramdaman ko, mas malaking responsibilidad. Kasi kung sino man yung mga bumoto sa akin, ibig sabihin, naghahanap siguro ng bagong mukha or may Yes. pag-asa na ganito ang politika naman na gusto. Yes. Alam ko, I'm honored and Oo. naramdaman ko ang responsibilidad. Alam ko, may mga surveys pa nalalabas na kasama rin ang inyong pangalan. Oh, No? wow. At hintayin natin yung mga surveys na yan. No? Pero isang katangian nyo kasi, General, mukha talaga kayong Pinoy. Hindi unggoy, mukha talaga kayong Pinoy, no? Yes. Hindi kayo mukhang tisoy katulad ko. No? Di ba? Okay. Pero alam mo Sir Ronald, alam niyo, ang Pilipino kasi, 7,100 islands. Dapat Exactly. tanggapin natin na talagang hindi tayo pwedeng maging magkakamuka. Dahil talaga namang mula Batanes hanggang Gulo, 7,100 islands with more than 100 languages. Ang challenge na lang talaga ngayon, paano natin hanapin ang ating lakas ng pagkakaisa Yes. mula dyan sa pagkakaiba na yan. Yes. Mula sa ating pagkakaiba-iba. Kaya yung isang bisita namin last week, ay gustong-gusto ko siyang kasama Dahil pagkatabi ko siya, tumatangos yung ilong ko. Si Admiral Tariela. Nasabi nila, uy, grabe ka. Ha? Grabe ka naman. Hindi, ako yung compliment yun. Compliment ba yun? Oo, dahil Yung pwedeng- Pinoy na Pinoy ang itsura. Yung pwedeng landingan ng Oo. eroplano ng O paano si Pag-asa. General, Pinoy na Pinoy, di ba? Oo. Lalo pumuputi si Lovely at saka ikaw, pagkatabi niyo ako. O, di ba? Oo. Pero na-meet nyo na ang inyong kambal na si Diwata. Nagkataon ng tatay ko kasi medyo wala na nauna na Tatanungin ko sana siya, ano ba talaga ang totoo rito? Sundalo ang tatay ko. Kaya gusto ko sana siya tanungin. Kaso hindi na Posible. pwede. Okay. Nagtanim ng punla. Ano naman tingin nyo dito sa bagong head ng ating armed forces? Kilala nyo ba siya? Aba, he's a good guy and during the short time na ako ay Chief PNP, pero even before I was Chief PNP, namimit ko si General Navarrete and he's a very level-head guy. Professional. Very professional. I'm very curious po, kasi, well, maiba tayo. Maraming mga amplified na mga balita tungkol sa karahasan, may, yun nga, may mga nasawing buhay. I feel like parang amplified ngayon yung mga pangyayaring ito. How do you feel about this? Dahil Kasi General, dati, sa mga data, parang bumababa naman ang krimen. Pero sa social media, parang lumalala ang krimen. Dito sa mga, ano ba talaga ang totoo? No? Batay sa inyong karanasan, dahil dati kayong Chief PNP. yes. Well, kahit na kailan ako'y naging commander, PD, Provincial Director ng Samar, Chief of Police ng Batangas, Chief of Police ng Mabalacat, Operations Officer ng Central Luzon, Operations Officer ng Eastern Samar na sa Leyte, at sa Mimaropa, naging Operations Officer din ako doon. At nang maging commander ako, naging District Director ng Quezon City, and yun, Regional Director ng Davao Region 11, at naging Chief PNP.
I think it's once lang siguro na sumagot ako at nag-cite ng number. Kasi numbers ng crime statistics Kasi ang crime statistics is dapat pinag-aaralan lang yan internally. At pagkatapos ginagamit para maging basihan sa paggawa ng programs. Kasi, what you cannot measure, you cannot improve. Okay? So, mandatory yan na pag-aralan ng crime statistics. But it is not something that you tell the public because at the end of the day, it may mean nothing to the public na ngayon nga ay nakita natin ang reception ng public regarding sa statistics na inilabas, no? Ang dapat na maramdaman ng publiko, yung feeling, yung perception. And perception is everything. And the feeling is the reality na, feeling is the reality actually. Na pag ang tao ay takot, kahit na yan ay walang basehan na takot, hindi pa rin niya gagawin ang isang bagay na kinakatakutan niya. No? So, numbers is for a different thing. And yung public perception and the public opinion is an entirely different thing. So dapat i-manage pareho yan. Well, literally, General, nakilala kayo at nagmarka kayo dahil tinugis at hinuli nyo yung mga tao na ang tingin ng marami ay mga untouchable, invincible, no? At parang saktong-sakto yung pagka-huli nyo sa kanila. Yes. Diba? Mula dun sa ganong klaseng intense moments, ngayon nandito kayo sa MMDA, no? Na napakahalaga rin. Dahil sabi nga ng iba, kung sino yung makakasolve sa traffic, baka yun ang maging presidente. Dahil parang walang solusyon ng traffic sa ating bansa. Diba? Paano kayo nag-transition? Mula dun sa isang napaka-high profile na role na yan, na kayo yung tumugis at humuli dun sa mga untouchable. Tapos ngayon, nandito kayo sa nitty-gritty ng traffic. Parang magkaibang mundo yun alam mo Sir Ronald, parehong frontline service, frontline service yan na diretsong nararamdaman ng tao. Okay? Yung paghahanap ng mga untouchable, medyo may theatrics lang siguro yun. At yung pag-aresto ng mga untouchable, medyo may theatrics lang dahil siyempre may konting suspense, may drama, may intensity, Pero kung traffic, sabi mo nga, ay wala nga solusyon sa perception ng iba. Talagang napakahirap talaga. Kaya sa tingin ko naman, ito ay isang challenge na napakalaki rin na dapat nating mabigyan ng pansin at matuunan ng pansin. Now, anong commonality ng diskarte ko rito? Even before I was in the PNP, at sa ngayon dito sa MMDA, isa lang tinatanong ko, ano ba talaga ang kailangan ng tao sa ahensyang to? So, pareho, sa ngayon PNP and MMDA, ang pinakasimpleng nakikita ko na kailangan ng tao sa aming mga ahensya yung maramdaman ang presence mo at maramdaman ang ginawa mo. Kaya nga, dito sa MMDA, meron tayong Hotline 136 na pwedeng tawagan natin mga kababayan na ginagarantiya namin. Sasagutin namin yan sa loob ng 5 rings. Pupuntahan ka namin sa loob ng 5 minuto. At tatapusin namin ang inyong mga concerns kung yan ay simple traffic incident lang sa loob din ng 5 minuto. So, Paano? hindi na kailangang maghintay. Hindi ka kailangan maghintay. Kasi pag tumawag ka sa 136, pag sagot sa'yo, Sir, nabangga ako rito sa major roads ang coverage namin Diba, sabihin na, nabangga ako rito sa EDSA Ayala or nabangga ako rito sa may Guadalupe. So, tatakbo ang aming tao sa inyo kung saan man dyan sa Guadalupe. Pero ang aming habang tumatakbo ang tao namin, habang ang responde ay gumagalaw, ang aming mga CCTV operators, hinahanap ka na sa CCTV. Kinukuha na yung picture, kinukuha na yung video. Kung yan ay nakuha na ng video, ang aksidente, kukunin niya ang splice. Pagdating ng tao namin, sasabihin na lang, tumabi na kayo. Ipapadala na sa inyong mga cellphone, sa Viber nyo, ang picture at saka video ng insidente. Para pag gumawa kayo ng police report, nandun na kayo sa police station at ang police ay hindi na mahirapan at matatagalan. So General, sa assessment nyo ngayon, dyan sa proyektong yan ay successful so far? Sa tingin ko naman, kasi umaangat yung number of calls na amin Sinubukan ko siya actually. Sinubukan ko at talagang sinagot. I think 3 rings lang. The 3rd ring sumagot na. Pero yung problema ko doon is wala daw silang CCTV doon sa area na yun. So, Yeah. pero yun naman ay test ko lang. Test ko lang. Sinabi ko, gusto ko po i-test yung yung hotline. Sabi ko, yes po ma'am, so can you give us your location? Pero wala daw silang CCTV doon. So sa ganong pagkakataon, ano po ang mangyayari? May solusyon kami yan. Kasi sa ngayon, ang control namin ay CCTV ng
ng MMDA. Mga around 500 lang yan. No? Although may mga second phase pa na maglalagay uli kami ng panibagong mga CCTVs. Pero ang pinaka-immediate nga, pinakamabilis, gagamitin namin ang CCTV na existing ng mga LGUs. Marami yan. So, on the process na ngayon, ang aming pag-interconnect. So, naka-interconnect na kami sa 3 bayan, Manila, Pasay, at saka, I think ang isa is Pasig. So, after that, pag na-interconnect na yan, may access na kami ngayon sa lahat ng mga CCTVs nitong mga areas na to. So, mas marami na ang coverage namin. Pero itong parating na typhoon season natin, nasa bukana na tayo eh. At dahil dito sa mga skandalo sa flood control projects, madadamay ang MMDA, no? Dahil itong mga parating na baha. Baka masubukan kayo ng husto. Dahil ito yung first time na kayo yung general manager ng MMDA na kakaharapin nyo yung panahon ng bagyo. Anong mga contingency ang inyong hinahanda para sa ating mga mamamayan? Ang preparation namin nito is simula pa ng umupo ako ng January. Sinimulan na namin waterways clearing, widening at desilting ng mga waterways, existing waterways, yung mga laterals, yung mga drainage system, mga grates, tinitingnan namin, plus ang mga pumping station, syempre. Tinitingnan namin, sinisiguro namin na ito tumatakbo. So, with that, naghanda kami, first rains, nakita natin, uy, meron pa rin nagbaha. So, meron na kami ngayon, surgical deployment ng tinatawag naming mga manananggal, open manananggal. Tatanggalin lang yung basura tatanggalin yung basura sa ating mga grills. At ito ang nakita nga namin. Talagang isa sa kailangan natin talaga is disiplina. Na kahit anong linis natin ng ating mga kanal at estero, bukas kung may nagtatapon pa rin, bukas puno uli yan. Kaya nga ang MMDA ay humahango ng 30 tons of garbage sa estero at saka sa pumping station araw-araw. Approximately 1,000 tons monthly or 12,000 tons per year. Ganun ang nakukuha namin. Pero ang problema, General, meron kayong role as MMDA, meron kayong limited budget. Superhuman yung effort ng flood control, ng drainage, ng water impounding, ng waste management. No? Na trabaho dapat yan ng mas malalaking ahensya sa inyo. Diba? Kaya bubungo kahit maganda yung inyong gustong gawin, maganda yung inyong plano, yung inyong inisyatiba, bubungo pa rin kayo doon sa napakalaking problema ng flood control. Pinakamalaking problema ng isang holistic drainage system, isang holistic water impounding, isang holistic waste management system na wala pa ngayon. At yung babanggit nyo nga, yung kultura ng mga Pinoy na tapon ng tapon. Hindi yan nasusolusyon overnight, ha? Oo, medyo mahabang proseso yan. Totoo yun. Totoo yun. The challenge is very big. No? Pero syempre, in our own small way, rather than wait for the holistic solution, teka muna, surgical muna tayo. Like for example, manananggal. Manananggal. Tapos may nakikita pa kaming bago ngayon. May gusto kaming tatanggalin talaga ng mga loko-loko ng mga tao dyan sa mag-abang sila dahil nakatutok na ang mga camera sa kanila. Na-find out namin, may mga areas na kaya pala nagbabaha, sinasadya ng mga loko-loko na barahan talaga ang drainage. Anong Bakit? hobby yan? Para lumalim ang tubig, pag may mabalago, may mabalahaw, tulak, may kita. Medyo sila Pati yung mga ganong maliliit na sindikato, ha? dapat sila nang ilagay natin doon sa waterways. Sila nang ilagay natin doon pagtapal sa waterways. Palutangin. Grabe. It's frustrating, ha? So, that's one thing na dapat masolusyonan talaga. Hindi pwedeng mangyari. Meron pa yung mga ganyan, yung lalagyan nila ng mga kung ano-anong bara para kailangan may tulay. Sa tulay ngayon, pwede nilang maniningil yun sila ng tulay fee. Maraming salamat, General Torre. May pahabol pa akong tanong pahabol ka pa? Sige, dahil, go. dahil itong sa gitna tayo ng impeachment. Oo nga. Sabi nila, may plan B. Okay. Pag na-impeach daw si Sara, kung sakali, dahil appeal yan, dahil 16 votes ang kailangan para sa conviction, meron silang plan B. Si Baste. Yun. So, kung tatakbo ba si Baste, Speaking of. ay hahamunin nyo, hindi lamang ng suntukan, hahamunan nyo sa
pagka-presidente. Aha. No? Hypothetical question lang naman. Oo. Kayo naman ang maghahamon, hindi naman siya. Oo. Eh, tumakbo na siya, di ba? Tumakbo na siya. Correct. Oo. So, hahabulin nyo. Kuwari, mahal ang pabasahe. Yun, maraming salamat, General Manager Torre. Actually, nagmamadali ako kasi parang mukha ka ng may sundo. Ay, si Basti. Oo, susuot na kayo ng gloves. Hahamulin nyo Yung at naghahamon ng sundo. Oo. Pero bakit surgical gloves? Ano ba yan? Surgical gloves ang gamit. Oo. Ano to? Oo. Anong gloves to? Mukhang hindi kayo hindi suntukan. Sampalan yung hamon sa inyo no? Oo. Sampalan. Kailan ito may powder? Oo. Kailan may powder? Oo. Maraming Okay. salamat. Game na game kayo, General. Thank you very much, sir. Oo, maraming Balitaan salamat. nyo na po kami kung sino ang nanalo. Oo, at good luck sa inyong mga superhuman projects. Salamat. Sa ngalan ng patas na pamamahayag, nag-imbita tayo ng analyst sa kabilang panig, the dark side of the force. Oo. Kung sa bana, talo niya ang mga nagsisitalinuhang mga DDS. Ito na ang ating resident AI analyst, walang iba kundi Xi Jinping. Shukran Ronald and Lovely, NBI Director Melvin Matibag as witness sa grave threats allegation kay Vice President Sara Duterte? Oh no! Oh no, 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 no. Any lawyer with sense would know that he is not. First and foremost, what does he know about the threats made? Siya na ba ang NBI Director the night that Sara allegedly made those threats? Tsaka inamin mismo ni Matibag na kabilang ang asawa niyang si Bataan Representative Maria Rene Ann Matibag sa mga nag-endorso ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. That itself don't give him a credibility to become a witness. Wala na ba ibang makuwang witness ang prosecution? Nag-iisip ba kayo? Under the Philippine Law, Rule 130, Section 36, a witness can testify only to those facts which he knows of his personal knowledge. That is, which are derived from his own perception, except as otherwise provided in these rules. Hindi pwede ang hearsay. Bawal ang marites at chismis. Again, dapat ang kredibilidad ng witness nakabatay sa kanyang personal na kaalaman at ebidensya. If you want to convince the public, maglabas kayo ng maayos na testigo. Yung talagang hindi matitibag. Jean po, may babanat sa mga banat mo. Oh, ito, ipepresent namin sa iyo fresh from Kuwait. Team Tarty in the house! Mga Ilonggog, mga Ilonggang, mga amigog, amigo, mga amigag, amiga, amigo. Mga amigo, mga amiga! Oo, mga palangga. Yes, mga palangga. Hello, Team Tarty. So, banata na natin si Jean po. Oo, pwede ako na lang. Gigigil ako si Jim po Alam nyo, very basic lang yan at legit talaga na DDS itong mga narrative na ito. Always natin naririnig ito yung sinasabi nila na walang kredibilidad no, ang mga testigo. Pero bakit pagdating sa mga Marines, paniwalang-paniwala sila? Correct. Oo, Na yun, Marines ba yun? Oo. Marines ba yun? O mga Ay, Marites? sorry. Ito ay lagi naman talaga nating naririnig. Which is, naratibo lang nila yon para paikutin at lokohin ang mga sambayan ng Pilipino. Sinasabi nila si NBI Director. NBI Director Matibag ay wala daw kredibilidad para maging witness. Pero alam naman natin na ang kay Sara na ginawa na yun, kahit hindi na nga tayo mag-witness kahit tayo mga Pilipino na lang mismo ang magsabi, alam natin talaga na talagang may banta na ginawa si Sara Duterte. Kaso lang, DDS, ipaglaban, ganun sila. Nakakapagtaka nga yun. 2 linggo
para patunayan Exactly. yung authenticity ng isang video na napanood ng buong mundo. Exactly. Diba? At may follow-up interview pa siya nun na talagang siya mismo ang nag-verify na sinabi niya ang mga bagay na yon. Pero Team Tarty, Apo. naobserbahan mo ba na nagsisimula ng magising ang mga tao katulad mo? Isa na ako doon. Oo. Ano ka nagising? Sinuntok ko yung sarili ko. Nagising na lang ako one day na sabi ko, ay, parang nabudol na talaga ako. Ay, salamat pala dun sa mga vloggers dahil sa kanila. Araw-araw na pagbablog, na may natutunan ako. Hindi ka ba nininervyos? Dahil maraming mga vloggers ang tinatakot, tinetreten. At Parang nasanay. yung iba, hindi lang grape threats. Talaga, alam na natin yan. Pero nasanay na rin, Pero doon bumalik tayo doon sa Kay Jin po. kay Jin po, na nanggigigil ako sa kanya. Naku, Jin! Jin po, talaga Yari ka. nababahala na talaga kita sa kanyon, day. Yan. Ibahala na lang kayo sa kanyon doon sa West Philippines kaya sobrang Yeah. naman ang narrative nyo. No, alam natin, wag na natin lukoyin yung sarili natin. Alam po talaga natin. At kahit ordinaryong Pilipino lang, maintindihan naman natin kung nagbanta talaga yung isang tao. Exactly. Di ba, love? Ganito yun For example, ikaw tinext ka, patayin kita. What do you feel? Di ba? Ang nakakalungkot lang dito, kasi pag ordinaryong Pilipino ang magbanta, Yes. Kulong. kulong, kaso, kawawa. Pero bakit pagdating sa mga may kapangyarihan, mayaman, may pangalan, ang dami pang witness na gusto. Conditional kasi. Ang Parang threat. selective Oh, sila. di ba? Oo. Kaya lang nakakalungkot doon. Kaya Yang, nagigigil ako dyan po, Nako, yang, tian ka sa akin, alam mo, Jinpo, Tampaon left and right ko siya ba? No? oo. Alam mo, Jinpo, ang grape threat, parang pag-ibig yan Walang conditional. Absolute. Ang banta Sabi ay ng banta. NBI. Nakarelate ka? Yeah. Relatable naman. Pero Team Tarty, no? Paano yung turning point mo? No? Na Magandang na-realize mo na, nabubudol ako. Sobra naman ito. Ano yung moment na yan? At paano ka nagpasya? Natauhan. Ganun. So, ang totoo niyan is doon talaga ako natuto, nabago yung mindset ko sa pugo talaga. Yes, nung kinlose po kasi yon at ni-raid, may nakita akong lalaki doon na nakakadena yung paa and naka-tie wire. Yes, naka-tie wire yung kamay niya. And then, parang may kumurot sa puso ko. Sabi ko, oh my God, sabi ni Duterte, maayos. Kasi doon tayo sa laging tinatatak sa isip na ayaw ko ng krimen. Yan laging tinatatak ni Duterte sa isip ng mga Pilipino. So bilang isang Pilipino, naniwala ako kay Duterte na ayaw niya talaga sa krimen. So nung nakita ko yun, parang kumurot yung puso ko na, oh my God, bakit nangyayari yun sa Pilipinas? Na hindi lang pala yung pagtutorture yung nangyayari doon. Meron pang sari-saring illegal na ginagawa, di ba? Kaya doon talaga nag-change yung mind ko. So anong ma-advise mo sa mga kapwa mo dating DDS, Yes. Inilonggo? Ano ma-advise mo sa kanila? Inilonggo. Ang ma-advise ko lang sa akong mga kapwa before na mga DDS nga ara pa Japon sa DDS nga side, batunan nyo kung ano ang kamatuoran. Ang kamatuoran amo na sang magahatag sa inyo sang kaliwanagan ba, no? Amo na sa ang key para makita nyo ang kamatuoran nga nagakalatabo sa kalibutan o sa aton nga pungsod. Alam nyo dapat sa realidad ka mo mamuhay. Huwag na kayo mamuhay sa mga hallucinations nyo. Tama na yon, okay? Tama na yon. Amo ni siya, huwag kayong maniwala sa mga propaganda. Kasi alam nyo, bawat politicians, may kanya-kanyang style yan Nandun talaga yung paninira. Pero bilang isa, katao, bilang isa ka Pilipino, gamitan yung utok. Utok ang gamiton ta, utok. Kaya kung magpainto ta sa ila, kung magpamanipula ta sa ila, perde kita. Kita ang maperde, hindi sila. Tandaan, always DDS, ang politiko ay politiko. So kung maniniwala kayo lagi sa politiko at ayaw nyo gamitin yung utak nyo, wala nang pag-asang Pilipinas. Huwag kayong mag-expect na magandang Pilipinas kung kayo hindi nyo binabago yung mindset nyo. Yan lang. Wow. Maraming
Maraming salamat, Team Naku, Tarty. Sana baka- hindi ito yung huling pagkakataon na makasama ka Thank namin you dito sa so much. napakawalang kwentang programa Ay, ito. grabe. Ay, Oo. salamat mo pala sa pag-invite sa akin. Actually, ano to, on the spot? Siyempre. Sinabi na ni Lovely, Oo. sumama ka sa akin, manood ka sa akin. And on the spot, Lovely. Kita mo naman But kami. thank you so much po kasi malaking bagay po ito sa akin. And syempre, gusto ko rin marinig na mga DDS din. Malay natin, may Si Jin matulungan. po. Ay, Jin po magbago ka na. Ang gagala iti sa iyo eh. Jin po, tumigil ka na. Oo. Kung gusto mo, chat mo ako, mag-delete. Tayo na lang, Jim po, mag-usap tayo. Kala ko mano-mano eh. Oo. Parang haamunin mo, parang si General Torre, hinahamon ni Baste. Hinahamon mo naman si Jin Pupu. Ngayon naman, magbabasa muli tayo ng mga makabuluhang puna ng ating mga netizens. Kasama si Team Tarty. Yan. Yan. Tammy Camacho, the Chakadal Show. Ayun, sabi naman ni Dran Red, Quixote, tuwang-tuwaan ako dito, mga bagong cartoon character. Ano yan? Ano ka kayang cartoon character, Lovely? Yung nananaksak. Nonchalant! Imburnal host. Uy, grabe Dalawa naman. host, ikaw yun. Almer Jimenez, mga kulay tae. Do tae? Hoy, may sinasabi si Mick. Ang tutulis Lovely. Hoy, Yoko nga, yoko anak. Hindi naman abot. Nonchalant ulit. Magkakamuka ang naglolokohan. Ang gaganda natin, di ba? Oo. grabe ka Payag ka doon. Tukapaan mo na sa karon. Oo. Mga unggoy, nag-uusap-usap. Hanabi sila, no? Ang sasagwa ng mga mukha, kaya nababansag ang unggoy, Eya. Wala kami labot. O Damangkes, wala bagong comments. Iba naman. Ang buhay ng mga comments. Anong show ito? Fox Choy. Ang papangit ng host. Pangit ng mga mukha. Ang sasama pa ng mga ugali. Meron naman kaming inner beauty. Huwag yun ang tingnan ng outer, kasi inner lang meron kami. Coming from them talaga, Oo. Bago tayo magpaalam, tayo ay magbubukas ng special text line para sa mga gustong magbasa sa amin ng mga kapwa namin unggoy. I-text lang yung comment at isend sa asterisk 8080 to all small subscribers. At yan ang isang oras ng mga pang-asar na balita. Tandaan, ang pikon ay pangit. Ako, si Ronald Llamas. Ako, si Team Tarty. O ako si Lovely Granada at ito ang sabay-sabay The Lovely Show! Also with Team Tarty and the Ronald Llamas.